araw mga kahabi. Welcome dito sa ating channel. Sa araw na to, meron tayong tatalakayin para sa ating mga newbie or baguhan na gustong pumasok sa larangan ng gapi. Ito ay kung paano daw ba magparami or mag-breed ng gapi sa simpleng paraan at hindi ganun kalaki ang gastos. Pero bago natin ituloy, pagtalakay sa topic na yan, please click like and subscribe and click the notification bell para po lagi tayong updated sa mga bago nating i-upload na video. Tuloy natin. Madalas na itong tanong sa atin mga kahabi na mga newbie kung paano daw ba ang pinakasimpleng paraan ng pag-breed. Eto, tuturo ko sa inyo yung konting kaalaman natin sa setup para sa newbie. Ang kailanganin natin ay bottled mineral water or aquarium. Pangalawa ay stock water. Stock water, yun yung nakasingaw na within 24 hours or 48 hours. Yun yung gagamitin natin para safe ang ating mga isda na ilalagay sa ating mga tank. Pangatlo, syempre, yung ating mga breeder or gapi na gagamitin. Tara, set up na natin to. Maglagay tayo ng stock water. Meron ng laman na tubig, itong ating mga gagamitin. Itong pinaka-setup na to, na mineral water is ito talaga yung pinaka-setup para sa mga newbie na medyo maliit lang yung budget pero gustong mag-alaga. Ito namang setup na to, ito naman is yung para sa medyo may budget, kahit bumili ng tank kahit maliit. And then, sa setup pala na to, gagamitan natin siya ng air pump. At itong setup na to is gagamitan lang natin siya ng natural setup lang, which is yung lagyan lang natin siya ng mga plant. Itong isa naman is yung tank natin na meron siyang sponge filter at meron tayong aerator na ginamit. Ito yung madalas ginagamit kung ikaw ay naka-indoor setup, at ito naman ay madalas kung ikaw ay naka-outdoor setup. Ito yung gagamitin natin na breeder para sa mga setup na pinakita natin. Mga breeder ko na talaga sila, pero papakita ko rin sa inyo kung paano talaga yung pinaka-setup. Tara, lagay na natin. Sa ganyang setup, makakapag-breed na rin sila. Kaya kahit newbie ka lang, or kahit wala ka pang masyadong alam sa gapi, makakapagsimula ka na. Strain nito is half black red rose tail. Itong setup naman na to is medyo advantage naman, kasi kung mapapansin nyo, kitang-kita nyo sila at madali nyo malalaman kung pregnant na ba yung mga female, kung malapit na bang mag-drop, kaya mas madali nyo maihiwalay ng lagayan.
compare dito sa ating mineral water. Medyo hindi mo siya madaling makita lalo pag naglumot na yan. Kaya mas advantage yung setup para sa tank. So guys, ito na yung final setup na may babahagi ko sa inyo. Sana yung mga newbie na gustong mag-alaga ay natuto rin kayo at makapagsimula rin kayo agad. At ito nga pala, share ko naman yung tungkol dun sa mga small time breeder na gusto naman nilang makilala sa larangan ng pag-breed ng gabi, kung paano nyo mapapanatili yung line mo at maiwasan mo yung tinatawag na mga calls at mga defect. Una, pag mag-breed ka, kailangan mo talaga dapat meron kang dalawang trio. It's either man pareho lang sila ng pinanggalingan, kailangan meron kang dalawang trio na gagamitin. Kumbaga, para meron kang line 1, line 2. Katulad na itong breeder ko dito, same lang sila ng strain, pero meron akong ginawang line 1 tsaka line 2 para yung anak nito is hindi sila yung magbe-breed. Kumbaga, i-cross ko sila sa anak ng mga nandito, hindi magkakapatid yung magbe-breed para less yung tinatawag na inbreeding at maliles natin yung mga calls at mga defect na tinatawag. At isa pa, kung pipili ka naman ng mga breeder material na gagamitin, piliin nyo yung mga male na nakikita nyo sa tank nyo, community tank, na aggressive, dominant, sila yung mga magaganda yung performance. Sa mga female naman, piliin nyo yung mga virgin female kasi para wala pa silang sundot ng simili ng ibang male, para yung line na binibreed mo is solid pa rin. At yun lang, maraming salamat po sa pagtutok sa video na to at please like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating video na tatalakayin. At shoutout po sa lahat ng Guppy keepers dyan. Happy fish keeping po sa inyo lahat at mabuhay po tayong lahat. At dyan po sa kaibigan ko dyan sa Camarines Norte, si Reynaldo Ibonya. Special mention na yan, tol. Sa buong batch po namin, 4-5, Mabalasig, batch 2005. Shoutout sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Sana magkita-kita tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa susunod po. Salamat po.